Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, meron pong balita po, mga kabida. Actually, kung seryoso ito, magandang outcome ito mga kabida para po sa ating bansa. Ano po? Okay? Dito sa balita po ang balita ngayon, mga kabida, sinabi ho dito, okay, Marcos Jr. bukas sa dialogo kay VP Sara para umano sa unity ng bansa. Actually, maganda pakinggan yun, mga kabida. Unity para ho sa bansang Pilipinas. Actually, nangyari na po ito, nung eleksyon, nung 2022. Nagkasama itong dalawa. Meron pong unity, mang tawag po sa kanila, mga kabida. Maganda yung umpisa, pero later on, bigla hong nag-sour yung kanilang relasyon, mga kabida, because of politics din, mga kabida, po. Ngayon, gusto kong ibalik, alright? Ibalik itong tandem, pagkakaisa po ng dalawang pinakamataas na leaders po natin sa bansa, ang presidente at saka ang vice-presidente po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong balita po ang balita ngayon, mga kabida. Marcos Jr. bukas sa dialogo kay VP Sara para umano sa unity ng bansa, mga kabida. Eto, i-reserve ko yung aking comment dito, mga kabida. Bukas umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na makikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. Ayon kay Presidential Communications Office, PCO Acting Secretary Dave Gomez, ilang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ito nagsara ng pinto sa sinumang nais makikipagdialogo, lalo na kung ang layunin ay kaayusan, katatagan at pagkakaisa ng sambayanan. Nilinaw niya na nananatiling nga bukas ang Pangulo kahit kay VP Sara bilang bahagi ng pagsusumikap na panatilihing matatag ang pamahalaan. Ito yung sinabi po ni Mr. Dave Gomez, mga kabida. Hindi siya sarado sa pakikipag-usap. Si Sara Duterte ay nananatiling vice-presidente ng Republika ng Pilipinas at bukas ang Pangulo sa dialogo sa sinuman alang-alang sa pambansang interest. He is that. Sara Duterte remains the Vice President of the Republic of the Philippines and the President is open to dialogue with anyone for the national interest. Matatandaang nagkaroon na ng lamat ang samahan ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Sara matapos ang sunod-sunod na isyu sa politika na lalo pang tumindi ng dalhin ng pamahalaan sa International Criminal Court or ICC ang kaso laban sa ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong dito, kakayanin pa ba, mga kabida, na magkakaroon po ng unity, okay, pagkakaisa sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Kasi po, kung titingnan po natin yung damage na ginawa ng gobyerno ng Marcos administration, napakalaki po, sa pamilyang Duterte, mga kabida. Okay? May babalik ba dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matapos po itong ipinagkanudo po mga kabida ng Marcos administration sa International Criminal Court? Yun yung malaking tanong po, mga kabida. Kasi po, matatahimik lang siguro, yung nag-alab na damdamin po ng mga supporters ng mga Duterte, mga kabida, lalong-lalo na po, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung masisilayan po nila si Digong dito sa Pilipinas. Ang ibig kong pong sabihin po mga kabida, kung maibabalik po ng Marcos administration, ito hong si FPRRD, mga kabida. Diba? Yun yung pinaka magandang solusyon po, yung pag-uusap po patungkol ho sa pagkakaisa, okay, para ho sa magandang bukas po ng Pilipinas, mga kabida. Mangyayari lang po yun. Alright? Kung yung isa po sa pinakamahalagang bargain po ng mga Duterte na maibalik ho dito sa Pilipinas kanilang patriarch, mga kabida.
I'm pretty sure, isa po yun sa pinaka mahalagang bargain po ng mga Duterte, yung maibalik po dito sa Pilipinas, si Digong, mga kabida. Na ang tanging may kasalanan po, mga kabida, kung bakit napunta ho siya doon sa The Hague, okay, nakulong ho sa detention cell po ng International Criminal Court is because sa kagagawan po, mga kabida, no, ng Marcos administration. Alright? So, yung pagkakaisa, yung unity, mangyayari ho ba yun? Ako, I'm hoping na mangyayari po yun, ano, mga kabida. Depende na po yun kay Vice President Sara Duterte. Kung kaya ho niyang i-take na mag-usap po sila ng Pangulo, patching the differences, mga kabida, ano, ayusin yung mga nasirang mga relasyon. Okay? Kaya yan. By the way, kaya yan. Pero ang tanong, kung seryoso ba, mga kabida? Okay? Magkakaroon ba ng seryosong unity, ano? Yun yung malaking tanong eh. Baka naman po ang mangyayari po, mga kabida, makikipag-usap, okay? Tapos iba yung sasabihin pag nasa labas na po, ano? 'Di ba? Yung patraidor na galawan po, ano, mga kabida, ano po, no? For the sake lang po, para ipakita po sa taong bayan na nagkakaisa po ang ating mga leaders. Tapos yun, maganda yung show, mga kabida, no? Pero sa pinaka kasuluk-sulukan po, ano, mga kabida, iba yung mga ginagawa po, ano. Wala pa rin. Okay? Useless pa rin yung pag-uusap. Ako sa aking personal na pananaw po, ano, wala naman pong imposible, mga kabida, na magkaayos po itong dalawang mga leaders po natin. Alright? Kaso lang, hindi ho may iwasan po, mga kabida, na mayroon pong demand, ano. Maybe, both parties. Ito kung si Pangulong Marcos, kay VP Sara, and of course, VP Sara kay Pangulong Marcos, ano. Pero sa panig ho ni Vice President Sara Duterte, I know, kakayanin po niya yan. Kung ano man po yung bargain po ni PBBM, ano, mga kabida, para lang po magkabalikan yung kanila hong magandang relasyon po noon, ano, yung samahan po nila, mga kabida. Pero ang tanong po dyan, kung kakayanin ba ni Bongbong Marcos yung magiging bargain po ni VP Sara. And I'm sure, isa po sa mga bargain dyan, mga kabida, ito hong pabalikin dito sa Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Alam naman po natin na wala na po sa jurisdiction po ng Pilipinas si Digong, mga kabida, kahit na po yung Korte Suprema, wala kong jurisdiction over Digong, ano? Okay? It's up to the International Criminal Court, mga kabida, kung paano ho nila gawan po ng paraan yan. Alright? Yung pagpapabalik ko dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Alam naman po natin na under custody na po yan, ano, ng ICC. So, in terms of jurisdiction, nasa ICC na po ito kung si Digong, mga kabida. Napayag kaya ang ICC na ibalik ho dito sa Pilipinas ito kung si Digong, mga kabida? Alright? Hindi ho kakayanin ni PBBM yung demand na yon, I'm sure, mga kabida. Okay? Di ba? Okay? So, yung issue po ng pakikipag-usap, unity, maaari po yon, possible yon. Alright? Pero doon ho sila sasabit ho sa bargain, mga kabida. Alam nyo, sa mga Dutertes po, ano, mga kabida, pinakamahalagang bagay na po yung hilingin po nila na maibalik dito sa Pilipinas yung kanilang padre de pamilya po, mga kabida. Kasi unang-una po, matanda na po si Digong, 80 years old. Okay, may sakit na po yon. And alam po natin, mga kabida, na nasa twilight zone na yan, ano, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siguro, mas pinakamainam po, mga kabida, kung papunta man tayo lahat doon ho sa kamatayan po, ano, mga kabida. Mas mainam po na dito ho sa Pilipinas, mamamatay si Digong kaysa doon ho sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Ito hong pagiging bukas po ng Marcos administration po, mga kabida, no? Ito ho sa pakikipag-usap po ni Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Do you think possible yon?
mangyayari po yun? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.